All stories are based on true events. Nandun siya sa likod mo. Ako nga pala, si Junya. Ngayong gabi, dalawa ang ikukwento ko sa inyo. Ang una, tungkol sa isang gabay sa bundok ng Benguet na natuklasan na ang isa sa kanyang grupo ay hindi tao. Ang pangalawa, tungkol sa isang lola sa Isabela na nakalimutan ang isang salita sa lumang panalangin na tanging napapatigil sa higante. Sa kwentong yun, ang katahimikan ang unang depensa. Pero kapag narinig ka na niya, panalangin lang na buo at tama ang makakapagpaalis sa kanya. Ang masama, pareho silang may simpleng paraan para mabuhay. Sa una, huwag kang titingin. Sa ikalawa, huwag kang gagawa ng tunog. Kapag narinig ka na niya, panalangin lang na buo at tama ang makakapagpaalis sa kanya. Kung mahina ang loob mo, okay lang, makinig ka lang. Tara na, at magsimula na tayo. Unang kwento, ang walang muka. Si Marco, 32 years old, gabay sa bundok ng Benguet. 13 taon na siyang umaakyat at bumababa sa kabundukan ng Cordillera. Sanay na siya sa ulan, sa putik, sa biglang lamig, at sa mga turistang malakas pa ang loob sa umpisa. Pero hirap na hirap pagdating sa gitna ng trail. Pero higit sa lahat, sanay siyang magbilang. Yun ang trabaho niya. Ilang tao ang kasama niya? Ilang tent ang itatayo? Ilang bote ng tubig ang kulang? Ilang tao ang dapat nakabalik ng buhay? Bawat Sabado ng gabi, bago siya matulog sa tent, nag-video call siya sa anak niyang si Lia sa Baguio. Palagi nitong tinatanong, "Papa, may bituin ba dyan?" At palagi ring sumasagot si Marco, "Marami. Uuwi ako, ikukwento ko sa iyo." Yun ang dahilan kung bakit hindi siya humihinto sa pagtatrabaho. Kahit pagod, kahit kulang sa tulog, kahit minsan, mas kabisado pa niya ang bundok kaysa sarili niyang bahay. Nung gabing yun, 6 lang nasa trail. 5 turista mula Maynila at si Marco. Alam niya yon dahil 2 beses niyang sinuri ang listahan sa simula ng trail. 3 lalaki, 2 babae, pare-parehong baguhan. Maingay sa umpisa, maraming tawa, maraming selfie. Bandang 6 PM ng gabi, umabot sila sa ikalawang trail junction. Lumalamig na ang hangin. Ang mga puno gumagawa ng mahinang ugong sa gilid ng landas. At unti-unti nang kumakapal ang hamog. Huminto si Marco para magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, 7. 7 tao. Hindi tama ang bilang sa listahan. Muli siya nagbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tumingin siya sa mukha ng bawat isa. Kumpleto ang 5 turista at nasa harap niya silang lahat. Pero may isa pang nakatayo sa pinakadulo ng pila. Matangkad, payat, nakasuot ng dark rain jacket, may hood, at tahimik lang. Hindi naman yan agad kakaiba.
Maraming hiker ang tahimik. Ang kakaiba, hindi niya maalala kung kailan ito sumama. Tinanong niya ang grupo kung may kaibigan silang humabol sa trail. Nagkatinginan ng 5. Lahat sila, iisa ang sagot. 6 lang kami, kuya. Napatingin ulit si Marco. Nasa likod lang ito ng isang babae sa grupo. Bahagyang yuko ang ulo. Hindi siya makita ng mukha sa ilalim ng hood. Tinawag niya. Boss? Walang sagot. Kasama ka ba nila? Wala pa rin. At doon nagsimula ang pakiramdam na mali ang gabi. Nagmadali siyang paandaring ulit ang grupo. Ayaw niyang patagalin sa trail ang usapan. Sa bundok, may mga sandaling mas mabuting gumalaw kaysa magtanong. Habang umaakyat sila, napansin niyang hindi nawala ang sumabay sa kanila. Sa bawat pahinga, naroon pa rin. Sa bawat liko, kasabay pa rin. At sa bawat pagkakataong sisilip si Marco, laging may humaharang na balikat, bag o sanga para hindi niya tuluyang makita ang mukha nito. Pagdating sa base camp, kumapal ang fog. Halos kalahating metro lang ang kita. Nag-set up ng tent ang grupo. May isang lalaking turista ang natawa pa. Sabi niya, baka raw gutom lang si Marco kaya 7 ang bilang. Hindi tumawa si Marco. Dahil nang i-check niya ang attendance sheet sa headlamp, basa ang papel at may 7 basang fingerprint sa gilid. Kapag may kumausap sa iyo, huwag kang haharap agad. Kapag may tumabi sa tent mo, huwag kang sisilip. Tinanong siya ng babae kung bakit. Hindi niya agad sinagot. Dahil ang totoo, hindi rin niya alam ang buong dahilan. Alam lang niya ang lumang babala ng isang matandang guide na nakausap niya nun. May nilalang sa ilang bundok na walang sariling muka. Kinukuha niya ang huling mukhang tumingin sa kanya. At kapag nakuha na niya ang mukha mo, ikaw na ang mawawalan. Bandang 10:00, narinig nila ang unang katok. Hindi sa kahoy, hindi sa bato, sa tent. Tok, tok, tok. Lahat sila napatahimik. Walang nagsalita. Narinig uli, mas mabagal. Tok, tok, tok. May isang lalaki sa grupo ang tumayo. Trip ninyo ba ito? Hinawakan niyang zipper ng tent. Mabilis siyang pinigilan ni Marco. Wag mong bubuksan. Pero huli na. Bagyan na hila ang zipper. Isang siwang lang. Isang manipis na linya ng fog ang pumasok. At sa siwang na yon, may dumungaw. Hindi mata. Hindi ilong. Hindi bibig. Kundi makinis, maputla, at ganap na walang muka. Sumigaw ang babae sa kaliwa. Bumagsak ang headlamp ng isang lalaki. At biglang sumara ang zipper. Mag-isa. Tahimik ang lahat. Ang maririnig mo lang ay paghinga ng 6 na tao. At isa pang paghinga sa labas. 11:30, napagdesisyonan ni Marco na hindi na sila matutulog. Kailangan nilang hintayin ang unang liwanag, siya bumaba. Pero bago pa sumapit ang 2:00, may narinig siyang boses. Papa, nanigas siya. Boses yun ni Lia. Malinaw,
Malapit. Galing sa labas ng tent. Papa, tingin ka, may bituin dito. Hindi gumalaw si Marco. Gusto niyang umiyak sa bigat ng takot. Dahil nasa Baguio ang anak niya. At imposible itong naroon. Muli niyang narinig. Mas malapit. Mas malambing. Papa, hindi mo ba ako titingnan? Bigpit ang hawak niya sa maliit na camping mirror sa bulsa. Daan-daan niya itong inilabas. Hindi para tumingin sa nilalang ng diretsyo, kundi para makita lamang ang refleksyon sa siwang ng tent. At sa salamin, nakita niya ito. Nakatayo sa likod mismo ng tent. Nakayuko. Maputlang leeg. At kung saan dapat may muka, naroon ang makinis na balat na parang tinakpan ang buong harapan ng ulo. Tapos, dahan-dahan, may lumitaw. Una, mata ng bata. Sunod, maliit na ilong. Sunod, bibig ni Lia. Hindi na yon mukha ng anak niya. Yun ay mukha ng nilalang na ginagamit ang anyo ng anak niya para mapatingin siya. Nabitawan ni Marco ang salamin. Bumagsak ito sa bato. At sa labas ng tent, tumigil ang boses. Pinalitan ng mabagal na paghinga. Bandang 3:00 ng madaling araw, humupa ng kaunti ang fog. Ipinag-utos ni Marco na mag-impake na silang lahat. Wala nang tanong ang grupo. Wala nang reklamo. Gusto na lang nilang makababa. Habang naglalakad sila pababa, pinakabawan niyang utos ang paulit-ulit na sinabi. Huwag kayong titingin sa likod. Huwag kayong lilingon. Sa unang 10 minuto, maayos ang lahat. Sa ikalawang liko, may narinig silang yabag na hindi tugma sa kanila. 6 na pares ng paan nila. Pero 7 tulog ng hakbang ang nasa trail. Sa ikatlong liko, may humihikbi sa pinakadulo. Yung babae na unang nakakita ng kawalan ng ilong, napahawak sa braso ni Marco. Kuya, nandito na naman siya. At bago pa siya mapigilan ni Marco, may isang lalaki sa grupo ang napalingon. 1 segundo. Sapat na yon. Sumigaw siya. Hindi dahil nakita niya ang nilalang, kundi dahil nang humarap siyang muli sa kanila, nawawala na ang mukha niya. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Ang kinis ng buong harapan ng ulo. Nataranta ang grupo. May sumigaw. May napatid. May umiiyak na. At sa gitna ng gulo, nakita ni Marco sa refleksyon ng maliit na puddle sa trail ang nilalang. Nasa likod nila. At suot nito ang mukha ng lalaking kakatitig lang dito. Tumatakbo na ang grupo, pero hindi hinahabol ng nilalang lahat. Si Marco lang. Dahil siya ang hindi pa nito napapaharap. Mula sa likod, muling narinig ni Marco ang boses ni Lia. Mas umiiyak. Mas marupok. Papa, tulungan mo ako. Pumikit siya habang tumatakbo. Hindi siya pwedeng tumingin. Hindi siya pwedeng sumagot. Kailangan niyang ilabas ng buhay ang grupong natitira. Nang sa wakas ay marating nila ang Ranger Outpost, sumikat na ang unang liwanag. At doon lang tumigil ang 7 yabag.
4 na turista ang nakaligtas ng maayos. Isang babae ang walang tigil sa pag-iyak. At ang lalaking napalingon, buhay pa, pero hindi na nagsasalita. Hindi na rin ipinakita sa sinuman ang muka. Pag-uwi ni Marco sa Baguio, niyakap niya ang anak niya ng mas mahigpit kaysa dati. Akala niya, tapos na. Akala niya naiwan na sa trail ang ilalang. Pero kinagabihan, habang naghihilamos siya, may nakita siya sa salamin. Hindi sa likod niya, hindi sa pinto, kundi sa sarili niyang mukha. Sa loob ng isang iglap, nawala ang ilong niya sa refleksyon. Bumalik agad. Pagkurap niya, normal ulit. Mula noon, hindi na siya tumitingin ng diretso sa salamin kapag gabi. Refleksyon sa bintana lang, sa kutsara, sa screen ng phone. Pero hindi na kailanman Harap-harapan. Dahil baka isang gabi, hindi na bumalik ang mukha niya. Ikalawang kwento. Ang higante. Si Lola Coring. 68 years old. Maliit ang kubo. Maliit ang palahya. Pero buo ang loob. 3 henerasyon na ng pamilya nila ang nagtatanim sa gilid ng palayan sa Isabela. Lumaki siya sa panahon na ang pag-aani ay may kasamang dasal. Hindi dahil mahilig sa ritual ng mga tao noon, kundi dahil may mga bagay daw sa bukid na marunong makinig. Nung bata pa si Coring, madalas sabihin ng kanyang lolo ang isang lumang babala. Kapag tumahimik ang mga kuliglig at yumanig ang lupa na parang may humihinga sa ilalim, huwag kang magsasalita. At kung marinig mo ang malalaking hakbang sa palayan, sabihin mo ang lumang panalangin. Buo. Walang mali. Walang kulang. Sa loob ng maraming taon, hindi naisip ni Lola Coring na kakailanganin niya pa yun. Hanggang sa taon na yun. 3 gabi ng sunod-sunod na may kakaiba sa bukid. Una, bumabagsak ang mga palayan na parang may dumaang hangin kahit walang hangin. Ikalawa, may malalaking yapak sa putik tuwing umaga. Hindi bakas ng kalabaw. Hindi rin tao. Sobrang laki para maituring na normal. At ikatlo, tuwing 2:00 ng madaling araw, tumitigil ang lahat ng tunog sa paligid. Walang kuliglig. Walang aso. Parang ang buong bukid nag-aabang. Nung ika-4 na gabi, siya mismo ang nakarinig. Isang malalim na yabag. Doom. Isa pa. Doom. Parang may napakalaking paa na bumabagsak sa malambot na lupa sa dulo ng palayan. Hindi mabilis. Hindi nagmamadali. Sigurado, dahan-dahan siyang lumabas sa kobo, dala ang gasera. Malayo ang tingin niya sa dilim, at sa pagitan ng manipis na ambon at hamog, nakita niya ito. Napakalaking anino, mas matangkad sa pinakamalapit na puno. Mahaba ang mga braso, payat ang katawan, pero mabigat ang galaw. At kung saan dapat may mga mata, wala siyang makita. Walang ningning, walang puti ng mata, walang titig. Para itong ulo na walang dapat pagtuunan ng tingin. At kahit ganoon, alam ni Lola Coring na nakikinig ito. Dahil nang kumaluskos ang laylayan ng saya niya, gumalaw ang ulo ng nilalang paharap sa kanya. Biglang pumasok sa isip niya ang matandang babala. Bulag ito, pero nakakarinig ng lahat.
Bumalik siya sa kubo ng dahan-dahan. Hindi tumustakbo. Hindi umiiyak. Kahit nangihinig ng mga tuhod. Pagkapasok niya, hinanap niya ang lumang notebook ng lolo niya. Doon nakasulat ang panalangin para sa ani at para sa mga gabing may nakikinig sa bukid. Natagpuan niya ito sa kahon ng mga lumang resibo at larawan. Bukas ang notebook. Basa ang huling pahina. At ang huling 2 linya, halos nabura ng tubig. Yun lang ang panalangin na alam niyang makakapagpatigil sa nilahalahong. At yun din ang bahagi na hindi na niya mabasa. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Nika. 21 years old, college student. Practical, mabilis mag-isip, mahirap takutin. Ikinuwento ni Lola Coring ang nakita niya. Hindi agad naniwala si Nika. Pero nang makita niya ang malalaking bakas sa putik at ang mga pahlayan na nasira na parang may humigang tore sa gitna ng bukid, tumahimik siya. Maghapon nilang sinubukang buuin ang huling 2 linya. Naghalongkat sila ng lumang baul. Naghanap ng kopya sa lumang Biblia. Nagtanong sa kapitbahay. Walang may kumpletong bersyon. Pagsapit ng gabi, bumalik ang kakaibang katahimikan. At sumunod ang unang yabag. Doom. Mas malapit. Namutla si Nika. Doon lang siya naniwala ng buo. Pinatay ni Lola Coring ang radyo. Pinatay ang electric fan. Pinahiga ang aso. At bumulong sapo. Walang iimik. Ngunit may isang tunog na hindi nila napigil. Ang patak ng tubig mula sa bubong papunta sa lata sa tabi ng pinto. Ting! Tumigil ang yabag. Pagkatapos, biglang lumipat. Diretso sa kubo. Doom. 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 Yumay-anig ang sahig sa bawat lapit. At sa manipis na siwang ng dingding, nakita ni Nika ang isang napakalaking kamay. Mahahaba ang daliri. Maiitim ang kuko. At maputik hanggang pulsuhan. Hindi ito kumakatok. Nakikinig ito. Huminga ng malalim si Lola Coring. Binuksan ang notebook. At sinimulan ang panalangin. Ani ng lupa, biyaya ng langit, ilayo sa gutong, ilayo sa dilim. Habang binabasa niya, unti-unting tumitigil ang mga yabag. Unti-unting lumalayo ang pagyanig. At ang ulo ng higante sa labas, dahan-dahang umiikot, na parang sinusundan ang bawat pantig ng kanyang boses. Nang dumating siya sa huling 4 na linya, doon na nagsimulang manginig ang boses niya. Dahil ang huling 2 linya, malabo pa rin. Sinubukan niyang hulaan. Neka, sa likod niya, halos hindi na huminga. At sa labas, huminto ang nilalang sa tapat mismo ng kubo. Panginoon ng ani, iligaw ang yabag, iligaw ang napatigil siya. May isang salita na hindi niya maalala, at sa katahimikang yun, narinig nila ang paghinga ng higante sa labas. Malalim, mabigat, at napakalapit. Biglang nahulog ang kutsara sa lamesa. Isang maling tunog lang. Sapat na yun. Sumubsob ang isang napakalaking daliri sa siwang ng kawayan. Napatili si Neka. At biglang yumanig ang buong kubo.
Sumigaw si Lola Coring ng huling bersyon na naalala niya. Hindi niya alam kung tama. Hindi niya alam kung kulang. Ang alam lang niya, iyon ang huling sandata niya. Iligaw ang tenga, iligaw ang yabag. Huwag mong hanapin ang aming hininga. Lampasan mo kami mayong gabi. Tahimik. Walang gumalaw. Walang tunog. Pagkatapos, unti-unting umatras ang daliri sa siwang. Sumunod ang pagyanig. 1, 2, 3. Palayan. Doom. 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 Nakaligtas sila. O iyon ang akala nila. Nang umaga, tiningnan ni Nika ang notebook sa ilalim ng liwanag. At doon niya nakita ang katotohanan. Mali ang isang salita na sinabi ni Lola Coring. Hindi taingang nakasulat. Anino ang tamang salita. Dapat ang linya ay iligaw ang anino, iligaw ang yabag. Napaupo si Lola Coring. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bagong takot. Hindi tainga ang nakasulat. Anino? Kung mali ang salita, bakit umalis ang higante? At doon niya naintindihan ang pinakamasamang sagot. Hindi siya napauro ng panalangin. Pinili lang silang hayaang mabuhay sa gabing iyon. Iyon ang mas masama. Kasi ibig sabihin, kaya nitong bumalik kahit kailan. Mula nun, tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, pinapatay nila ang radyo, pinapatulog ang aso, at inilalayo ang mga lata sa patak ng tubig. Dahil hindi nila alam kung kailan babalik ang higante. Pero sigurado silang babalik ito. Dahil sa putikan sa gilid ng palayan, may bagong bakas tuwing umaga. At bawat araw, papahalapit yon sa kubo. Huling paalala. 2 kwento. 2 nilalang. Magkaibang lugar. Magkaibang paraan ng pangangaso. Ang una, naghahanap ng muka. Ang ikalawa, naghahanap ng tunog. Pero pareho silang may hinihintay. Isang maliit na pagkakamali. Isang maling tingin. Isang maling salita. Isang munting tunog sa maling oras. Kaya kung sakaling may marinig kang yabag sa likod mo, huwag kang lilingon agad. At kung isang gabi, tumahimik ang buong paligid, puminga ka ng dahan-dahan. Baka may nakikinig. Ako si Junia. Salamat, tinapos mo ang kwento. Magandang gabi.